Ikalawang Samuel, Kabanata 14. Napansin ni Joab, anak ni Zeruias, na ang hari ay nananabik na makita si Absalom. Kaya't nagpahanap siya sa tikhowa ng isang matalinong babae. Nang dumating ito, ay sinabi niya, "Magsuot ka ng panluksa at magkunwari kang biyuda. Huwag kang mag-aayos para magmukha kang matagal nang nagluluksa. Pagkatapos, pumunta ka sa hari at sabihin mo sa kanya ang ipagbibiling ko sa iyo." Matapos silang mag-usap ni Joab, lumakad na ang babae. Pagdating sa hari, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Sinabi niya, "Tulungan po ninyo ko, mahal na hari." "Bakit? Ano bang nangyari sa iyo?" tanong ng hari. "Ako po'y isang byuda. May 2 akong anak na lalaki. Minsan po'y nag-away sila sa bukid. Walang umawat sa kanila, kaya't napatay ang isa. Dahil doon, pinuntahan ako ng mga kamag-anak ng aking asawa. Galit na galit po sila at pilit na kinukuha ang anak kong buhay upang patayin din dahil sa pagkapatay nito sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, mawawala na ang natitirang pag-asa ko sa buhay at mapuputol ang lahi ng aking asawa." Sinabi ng hari, "Umuwi ka na't ako nang bahala." Ngunit sinabi ng babae, "Mahal na hari, anuman po ang inyong maging pasya, kami rin ang dapat sisihin. Wala po kayong dapat panagutan." Sinabi ng hari, "Kapag may bumanggit pa nito sa iyo, iharap mo sa akin para wala nang gumampala sa iyo." "Kung ganoon po," wika ng babae, "ipanalangin po ninyo kay Yahweh na inyong Diyos na huwag na nilang paghigantihan ng aking anak." Sumumpa ang hari, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Walang masamang mangyayari sa anak mo." "Isa pa pong kahilingan kung maaari kamahalan," patuloy ng babae. "Sabihin mo," sagot ng hari. At nagsalaysay ang babae. "Bakit po naman naisipan ninyong gawin ang ganoong kasamaan sa bayan ng Diyos? Sa inyo na rin pong bibig nang galing ang hatol sa inyong kamahalan sa hindi ninyo pagpapabalik sa inyong anak na inyong ipinatapon. Mamamatay tayong lahat at matutulad sa tubig na matapos matapon ay hindi na mapupulot. Kung hindi man ibinabalik ng Diyos ang buhay ng isang patay, ginagawa naman niya ng paraang mabalik ang isang ipinatapon. Sinabi ko po ito sa inyo dahil sa pagbabanta sa akin ng mga tao. Inisip ko pong kung ito'y ipagtapat ko sa inyo, maaaring dinggin ninyo ako at tulungan. Kaya't maliligtas ako at ang aking anak sa mga nagtatangka sa aming buhay at naghahangad na angkinin ang lupaing ipinamana ng Diyos sa kanyang bayan. Iniisip ko rin po na ang salita ninyo ay makapagdudulot sa akin ng kapanatagan, sapagkat tulad kayo ng anghel ng Diyos na nalalaman ng lahat ng bagay. Sumainyo nawa si Yahweh na inyong Diyos." Sinabi ng hari, "Tatanungin kita, magsabi ka ng totoo." "Opo, kamahalan," wika niya. "May kinalaman ba si Joab sa ginagawa mong ito?" tanong ng hari. "Mayroon nga po," tugon niya. "Totoo pong ang lingkod ninyong si Joab ang nag-utos nito sa akin. Siya pong kumatha ng lahat ng sinasabi ko. Ginawa po niya ito upang ipaalala sa inyo ang katayuan ng inyong anak. Ngunit kayo, kamahalan, ay kasing talino ng anghel ng Diyos at alam ninyo ang lahat ng nangyayari sa lupain.